Hi guys and welcome back! Ako ang inyong instructor for this deep dive tutorial on mastering Gmail. Ang goal natin is to make you truly effective and organized with your email. First things first, kailangan nyo ng Google account para ma-access ang Gmail ninyo. If wala pa, you can set one up. It's free, no charge. Para pumunta sa Gmail inbox mo, go to mail.google.com. Ang central hub for all customization is the settings cogwheel. Hanapin mo lang ang little cogwheel, usually ito ay nasa top right-hand corner ng screen mo. Pag-click mo nito, mag-o-open up ang isang pop-up menu. Ito ay para sa quick options like pag-update ng display density, pag-configure ng inbox settings, or themes. Para makita lahat ng configuration options, i-click mo lang ang link na magbubukas sa detailed settings. We will focus on the most commonly used features na usually nasa General tab panel. Isa sa pinaka-common features na ginagamit ay ang signature na nasa gitna ng General tab. Dito mo ko-configure ang iyong automatic default signature na lalabas sa baba tuwing magko-compose ka ng email. Pwede mo itong i-customize at lagyan ng styling. Gawa lang ako ng sample signature para makita nyo rin. This signature is super dali lang but I have video on how you can create signature na may picture at icon links. Check that one out if may time kayo. Makikita nyo ang ibang settings dito sa baba. At this point, wala pa akong naset na signature. At of course, you need to save everything para mag-take effect lahat ng binago nyo. Ang desktop notifications ay yung mga pop-ups na nagpapaalam sa'yo kapag may bagong email na dumating. Kahit hindi ka naka-open sa Gmail tab, pwede mo i-customize kung i-allow or i-block mo ang notifications. I-allow mo yan kung gusto mo mag-pop up ang alerts. Pwede ka rin pumili kung gusto mo ma-notify for all emails or for important email notifications lang. Perfect ito for those na nagbabakasyon or kailangang mag-offline for a while. Dito mo isi-set ang responder on or off. Kapag nakaset, magsisend siya ng automatic replies para malaman ng colleagues mo bakit hindi ka nagre-respond. Dapat mag-configure ka ng start date at optional lang ang last day. Dito mo rin gagawin ang email message at subject line mo. Important option, pwede mo i-check ang box para mag-send ang response only to people within your contacts. Para di lahat ng mag-i-email sa'yo ay masisendan ng responder email. By default, one response lang ang isisend ng Gmail at most once every 4 days para hindi mabombard ang mga nagpapadala ng maraming email sa'yo. Click Compose para makagawa ka ng email. Sa loob nito ay ang to at subject, kung sino ang padadalhan mo at subject ng inyong letter. Ang ibig sabihin ng CC ay carbon copy. Lahat ng email na ilalagay mo, makikita nila kung sino rin ang naka-receive ng email. Ang BCC naman ay blind carbon copy. Kung marami kang padadalhan ng email at ayaw mong makita ng iba kung sino-sino ang pinadalhan mo, ito ang dapat mong gamitin. Kung napapansin nyo, wala ang sample signature na ginawa ko kanina dahil nga ay wala akong sinet na default signature. You can manually add your signature here by clicking this signature icon sa baba. So if you have multiple signature and you want to set default signature every time na gagawa kayo ng email, you can go again sa settings and choose whatever signature na gusto ninyong gawing default. Check natin if lalabas na ba ang signature. Ayan, so okay na. Pag close mo kaagad ang compose page, automatic it will save to draft na pwede mong i-delete or i-continue later. Makikita natin sa baba, maraming paraan to enhance our email messages. Sa pinakababa, you can schedule when mo gustong i-send out ang email and also ways to attach files sa inyong message. You can change the font, text size, make it bold, italic, or e-underline. You can also change the text color, its alignment, and format. I'll show you how to schedule an email. You can choose the suggested time or pick your own date. For this sample, I'll just choose afternoon. As you can see, it will automatically fall in scheduled email. You can still be able to cancel email. Once you click cancel, mapupunta siya agad sa draft at pwede mo nang gawin ang mga alterations na dapat mong gawin.
E-try naman natin ang mga tools or ang formatting tools. Una ang attach file, mag-attach tayo ng file, for example, itong picture ko. Makikita natin na naka-attach siya sa baba ng ating ginagawang email. Ito ang kaibahan nila sa insert image dahil pag nag-insert ka ng image, kung saan yung text cursor mo, doon din mai-insert ang image. I-send natin itong sample email sa sariling address para maipakita ko rin sa inyo ang mga inbox type options na pwedeng nating pagpilian. The standard view ng ating inbox often featuring different tabs like primary, social, promotions, and updates. Ang inbox type naman ay the different ways you can organize and display your incoming emails. Mag-insert naman tayo ngayon ng hyperlink. A hyperlink, also called a link, is a piece of text, button, or image that you can click to go directly to a website, document, or another page online. May dalawang paraan para maglagay ng link at ipapakita ko sa inyo. Maglalagay muna tayo ng sample text. Unang paraan ay ang i-highlight ang text at click link, then ilagay na ang link ng website. Pangalawa ay ang pag-click ng link tool sa baba. Using hyperlinks makes your emails look more professional, organized, and user-friendly, which is super important if you're a virtual assistant, freelancer, or entrepreneur.